Natapos tayo na kung saan ay sinabi ng pusa kay Juhyok na nagpaalam sa kanya si Professor Lee na aalis na ito bilang instructor ng Valhalla. Nang marinig ito ay nagtataka ang ating bida kung bakit ito aalis, dahil malaki ang mawawala sa paaralan kung aalis ang isa sa kanilang high-strength instructor. Winika ni Black Cat na sinabi raw ni Professor Lee na sa kanya lang niya ibinahagi ang usapan at hindi ipinagbigay alam sa ibang instructors, at nais daw nitong manatili roon hanggang matapos ang taon bago tuluyan umalis. Tugon naman ni Juhyok na base sa mga sinabi ng pusa ay tila nakapagdesisyon na talaga ang instructors. Pagkatapos nito ay sinabi ng ating bida dito na pumunta siya sa opisina nito upang kausapin si Cookie. Tinanong niya ito na kung ano ba daw ang mangyayari sa Constellation kapag nasira ang divine artifact na pinapalooban nito. Ipinaliwanag nito na walang direktang epekto ito sa Constellation. Dahil kapag nabasag ang divine artifact mawawala lang ang mental realm na binuo nito at mapapalaya ang Constellation mula dito, sa halip na mamatay, magiging parang ligaw na kaluluwa lamang ito na pag-alagala kung saan-saan, saad pa niya na anumang bagay na may mana ay may posibilidad na maging isang divine artifact, dahil kapag nagkaroon ito ng resonance sa isang gumagalang constellation ay maaaring makahanap ang constellation ng bagong pinagmumulan at manirahan sa naturang bagay. Karaniwan ang mga constellation ay naaakit sa mga bagay na madalas nilang gamitin noong nabubuhay pa sila, o kaya sa mana na pamilyar sa kanila. Kapag nakahanap sila ng bagay na maaari nilang kapitan, unti-unti itong nagiging isang divine artifact. Dagdag pa niya na maswerte sila dahil naingatan ang mga sandatang ginamit nila noong buhay pa sila at dahil dito ay nakapag-settle sila sa kani-kanilang divine artifacts nang hindi nahihirapan. Dahil sa mga narinig ay namangha si Juhyok dito. Dahil hindi niya talaga inaasahang may alam ito tungkol sa mga bagay na yon. Winika ni Cookie na matapos siyang maging isang constellation, ang una niyang ginawa ay muling likhain ang tanawing naaalala niya mula sa mga araw na magkasama sila sa other side. Inilarawan niya itong madilim, kulay purple, malungkot, at puno ng pangambang maaaring may halimaw na biglang lalabas mula sa mga anino-anumang sandali, isang lugar na kasing sadlak at kasing dilim ng alaala niyang tumatak sa kanya. Ikinwento niya na nang makita ng una niyang contractor ang espasyong ginawa niya, sinabi nito sa kanya na bibigyan nito ng buhay ang buong espasyo, isa itong merchant at nang malaman nitong kaya niyang i-connecta ang espasyong yun sa iba't ibang pocket dimensions ay nagtayo agad ito ng tindahan doon, hindi nagtagal ay dinala ng merchant ang iba pang negosyante at unti-unting bumuo ng isang market. Nang makita niya ang potensyal ng lugar ay napagdesisyonan niyang gawing isang lawless black market ang espasyong yun. Kaya't mula noon pareho ang merchants at customers ay nagtago ng kanilang pagkakakilanlan sa likod ng masks at doon nagsimula ang merkado na kilala nila ngayon, habang dumarami ang lumalabas na constellations ay tumutok ang merkado sa pag-trade ng artifacts. Sa prosesong ito ay nasaksihan niya ang ilang malalakas na constellation na nagre-resonate sa artifacts mula sa kanilang panahon at nanirahan dito at doon niya natutunan ang karamihan ng alam niya ngayon. Pagkatapos nito ay humalakhak na parang baliw si Cookie. Dahil naantig daw siya dahil siya ang unang tinanong ng kanyang master tungkol dito, na nangangahulugan daw na siya ang paborito nitong disciple, subalit agad napawi ang kanyang kahibangan nang sinabi ni Juhyok na sa totoo lang ay hindi siya ang una niyang tinanong. Saad nito na palaging nakasunod sa kanya ang contractor ni Scaredy kahit saan man siya magpunta, kaya't dahil ito ang malapit ito ang una niyang tinanong subalit wala itong ideya tungkol dito. Tungkol naman kay Demented ay malamang sa malamang ay wala itong alam kaya't ito na lang ang pinuntahan niya. Hindi naman maiwasan magselos ni Cookie sa kapwa niya disciple kaya't sinabi niya kay Juhyok na kung maaari niya ba itong patayin. Nababahala namang sinabi ng ating bida na hindi ba't alam naman itong hindi maaaring magpatayan ang bawat constellation, dahil sa birong ito ay napagtanto din ito na hindi niya tuluyan mapapatay ang mga bastardong taga Tower of the End habang constellation pa ang mga ito. Ang lubos niya pang kinaiinis ay kailangan pa niyang alamin kung saan matatagpuan ang mga divine artifacts ng mga ito, ngunit wala siyang ideya kung ano ang batayan ng lugar at kung saan lumilitaw ang mga ito kapag nagmamanifest, kaya't minabuti na lamang niya na isang tabi ito at muli niyang tinanong ang pusa tungkol sa pag-alis ni Instructor Lee sa Valhalla. Tugon naman ni Black Cat na susubukan niya ulit kausapin ang instructor patungkol dito. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida dahil malaking kawalan sa kanila kung hahayaan lang nila itong umalis. Pagsapit ng kinahapunan habang naglalakad si Instructor Lilia ay labis ang kanyang tuwa nang makita niya ang ating bida,
Dahil matagal niya na rin itong hindi nakita matapos nitong sumali sa special class, matagal na rin siyang na-stuck sa kanyang monster thesis kaya't pagkakataon na niya upang magtanong dito. Subalit napatigil siya nang makitang lumapit si Juyok kay Instructor Lee at tila ba seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito. Dahil sa biglaan namang paglapit ng ating bida sa instructor ay winika nito na kung may kailangan ba daw ito sa kanya. Sumagot naman si Juyok ng oo at nais niya itong kausapin tungkol sa isang bagay, naintindihan naman kaagad ito ng instructor kaya't niyaya niya ito sa isang malapit na cafe shop. Hindi naman mapigilan ni Instructor Lilia ang ma-curious sa gagawin ng dalawa lalo't may kinalaman ito sa ating bida, kaya't napagpasyahan niyang sundan ang mga ito. Pagdating sa cafe shop ay tinanong ni Instructor Lee kung ano ba ang nais malaman ng ating bida. Winika ni Juyok na nais niya lang itanong ang dahilan ng pagbibitiw nito bilang instructor ng paaralan. Nang marinig ito ni Instructor Lilia ay halos maibuga nito ang kanyang iniinom na kopiko dahil sa sobrang pagkabigla. Hindi naman inaasahan ni Instructor Lee na may pagkatsismoso pala ang bagong director, winika niya na kaya siya aalis ay dahil sa ating bida. Gayon ang dahil daw sa kanya ay sa unang pagkakataon ngayon lang niya naramdaman na nawawala na siya ng silbi bilang guro. Saad pa nito na palagi niyang ipinagmamalaki ang pagtuturo sa mga estudyante dito sa Valhalla bilang isang instructor, ikinwento niyang dati siyang hunter sa isang guild at ito ang pinakamalakas sa Korea. Dahil sa lakas niya nagawa niyang gawing pinakamakapangyarihang hunter guild ang White Silver Guild. Gayunpaman, kahit siya ang pinakamahusay at kahit walang makatalo sa kanilang guild, hindi raw kailanman bumaba ang bilang ng mga halimaw, kulang ang mga contractors at kakaunti lang ang mga hunters. Sa gitna ng sitwasyong yun, lumapit daw sa kanya ang founding chairman ng Valhalla Academy, si Chairman Deok On-shim, nagbigay ito ng isang alok na maging unang instructor sa bagong training institute na itatayo para sa mga hunters. Naitanong daw niya noon kung paano nila haharapin ang malaking lamang ng mga contractors na may constellation sa Hunter World. Ang sagot lang ng chairman ay huwag na siyang mabahala dahil dating hunter din ito at marami itong divine artifacts, kaya hindi raw yun magiging problema. Tinanggap niya ang alok, at doon nagsimula ang pagiging instructor niya. Habang lumilipas ang panahon, ang mga estudyanteng tinuruan niya ay nagsilabasan sa mundo, naging hunters, at nagsimulang gumawa ng pangalan sa pagharap sa mga monsters at labyrinths sa iba't ibang lugar. Sa tuwing nakakakita siya ng isa pang mahusay na hunter na umuusbong, nararamdaman niyang tama ang landas na tinahak niya bilang isang instructor. Gayunpaman ay nagbago ang lahat ng ito dahil raw sa ating bida. Ipinahayag niya na may bagong kinahuhumalingan ang mga estudyante ngayon. Marami raw ang umaasa na makapasok sa special class sa pamamagitan ng pagdikit kay Juyok, dahil sa mga benepisyo nito tulad ng hindi na kailangang dumalo sa regular na klase. Dahil dito, napapansin niyang unti-unting nagiging kampante ang mga estudyanteng dati seryoso sa pagiging tunay na hunters. Kapag tinitingnan daw ang kasalukuyang lineup ng special class, halos puro tagasunod ni Juyok ang nandoon at isa pa sa mga ito ay ang bagong head ng Snow Soul Clan. Naniniwala naman daw siyang nagsusumikap naman ang mga estudyanteng ito sa sarili nilang paraan. Pero aminado siyang halos lahat ng mga iyon ay nagmumula sa mga kilalang pamilya na may malalakas na guardian constellations, dahil dito, marami na ngayong desperadong makipag-contract sa mga S-class constellations, kahit para lang magkaroon ng tsansang makapasok sa special class ni Juyok. Sa puntong yun, nagsimula raw niyang maramdaman na para bang nawawala ng saysay ang trabaho niya bilang instructor. Bukod pa roon, simula raw nang dumating si Juyok, pakiramdam niya ay umiikot na ang buong academy sa presensya nito. Saad pa ng instructor na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maunawaan ang pinagmulan ni Juyok, nagtataka raw siya kung ano ba talaga ang pagkatao nito at kung gumawa ba daw ito ng kontrata sa isang makapangyarihang S-class constellation na hindi niya alam. Si Juyok naman ay nagsabi na hindi rin niya masasagot ang tanong na yun, at dahil tila talagang curious ang instructor, iminungkahi niyang magkaroon na lang sila ng isang sparring match. Na labis naman ikinagulat ng instructor. Saad niya na kung lalaban sa kanya ang instructor, malalaman nito kung may kontrata ba siya o wala. Si Instructor Lee naman ay umamin na sa normal na pagkakataon ay hindi niya papatulan ang ganoong uri ng hamon, pero sa pagkakataong yun ay tatanggapin niya ito. Bago raw siya umalis sa academy ay nais niyang matukoy ng malinaw kung anong klaseng nilalang nga ba talaga ang ating bida. Matapos nito ay tumayo na ang dalawa upang magtungo sa sparring room. Habang si Instructor Lilia naman ay hindi makapaniwala na maglalaban talaga ang dalawa.
Sa kabilang banda naman, habang nakatanaw sa malayo ang pusa ay iniisip niya kung ano na ang nangyari sa pag-uusap ni Ju-hyuk at Instructor Lee. Dahil nang huling nag-usap sila ng ating bida ay sinabi nito sa kanya na kakausapin niya ang instructor, sinabi pa sa kanya nito na balak na rin mag-drop out nito sa paaralan. Ipinaliwanag nito na ang tunay na dahilan kung bakit siya nag-enroll sa academy ay dahil sa isang system message na nagbabala tungkol sa muling pagbangon ng Tower of the End, hindi pa rin niya alam kung bakit, pero itinuro ng mensahe ng eksakto ang lokasyon ng kanyang sandatang Sword of Enlightenment, at ang lugar na yun ay nasa loob mismo ng Chamber of Constellations sa Valhalla. Pagkatapos niyang makuha ito, ang sunod namang sinabi ng mensahe ay tumungo siya sa Great Forest's Eye, at nang nakarating na siya roon ay bigla raw tumigil ang lahat ng mensaheng may kinalaman sa Valhalla na nangangahulugan na wala na siyang dapat gawin na may kaugnayan sa Academy. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakakuha siya ng ilang bagong disciples. Sumunod naman ang pagdating nila ni Cookie at naging bagong presidente ng paaralan, na naging dahilan para mas maging maayos at maginhawa ang training at buhay sa academy, dahil doon, napagdesisyonan niyang manatili pa ng mas matagal, at dahil alam niyang tatagal pa siya roon, naisip niyang mas mabuting kilalanin niya kung anong klaseng mga tao ang mga instructors ng paaralan. Sinabi naman ni Black Cat na kaya nitong ilabas ang personal records kung gugustuhin ni Ju-hyuk. Sumang-ayon naman ang ating bida dito pero sinabi niyang surface level lang ang makukuha niya roon, sa halip, pinasuri niya ng mas malalim ang mga instructor sa tulong ng isa sa protectors ni Scaredy gamit ang isang investigation group, at lumabas sa resulta na karamihan sa kanila ay maayos at masisipag na tao, may ilan ding may medyo komplikadong nakaraan, pero pagdating kay Instructor Sang-chul Lee, malinaw na matatag at maayos ang kabuuang record nito. Sumang-ayon dito ang pusa at binanggit nitong noon ay sumali si Instructor Sang-chul Lee sa White Silver Guild noong pinakamahina pa ito sa Korea, at mag-isa niya itong naiangat hanggang sa maging top guild, dahil doon ay itinuturing siyang isang alamat sa hanay ng mga hunters at contractors. Inilahad ni Ju-hyuk na hindi rin yun dahil sa tulong ng isang makapangyarihang constellation, hindi raw niya tiyak kung aling constellation ang naging contract ni Instructor Lee, pero narinig niyang A-class pababa lamang ang ranggo nito, at habang nagtatrabaho ito bilang instructor ay nakapaglabas pa ito ng article na pumupuna sa mga contractor ngayon dahil sobra raw ang pag-asa nila sa mana ng kanilang constellation. Saad pa ng ating bida na bihira na ang taong may ganoong pag-iisip sa panahon ngayon, dahil uso ang pagpili ng hunters base sa lakas ng kanilang constellation, parang napilitan daw si Instructor Lee na sumunod na lang sa sistema at magturo ayon sa kung ano ang alam ng marami. Dagdag pa niya, napapansin daw niyang pati ang Valhalla mismo ay nagiging madalas ng punahin ni Instructor Lee nitong mga huling araw, dahil nang sinuri niya ang sitwasyon ng mas malalim ay nahak daw niya ang internet ng academy at nakialam pa sa personal mailbox ni Instructor Lee, nasilip rin niya ang mailbox ng dating presidente, makikita roon na nagsusumite ang instructor ng mga reklamo tungkol sa kung paano pinapatakbo ang academy. Sinabi ng pusa na noong una, umaasa daw ang Valhalla sa donasyon mula sa mga maimpluwensyang clan para matustusan ang operasyon nito. Kapalit naman nito ay nagbibigay ang academy ng mga benepisyo tulad ng paglalagay ng mga estudyante sa mas mataas na dorms o pagpayag ng unconditional admissions. Ayon pa sa pusa ay tila tinanggap daw ni Sang-chul Lee ang ganitong sistema bilang isang bagay na kailangan ng academy dahil sa sitwasyon nito. Pero kahit ganun ay nagpadala pa rin daw ito ng suhestyon na kung maaari na ang mismong edukasyon man lang ay manatiling patas at pantay para sa lahat. Sumang-ayon naman ang dating presidente sa ideyang yun at sinubukan itong panindigan ang patakarang yun, pero nang magsimula ang taon, nakapagsumite raw si Sang-chul Lee ng isang reklamo, labis nitong binabatikos ang donation-based admission system. Winika ng ating bida na malamang ay ang hangal na si Rockdale Bentrick ang dahilan ng lahat. Alam na raw ni Instructor Lee na matagal nang nagwawala at gumagawa ng gulo ang batang yun, hanggang sa umabot sa puntong si Adelia pa mismo ang nagpadala ng pera at pumunta sa Valhalla para pagtakpan ang mga kalokohan ni Rockdale. Habang mas malalim daw niyang iniimbestigahan ang kaso, may nadiskubre pa siyang isa pang detalye, lumalabas na ang sinasabing pagiging exchange student ni Rockdale ay hindi totoo, maliban sa na-expel ito mula sa isang academy sa England dahil sa mga kaguluhan na siya mismo ang may gawa, at nakapasok lang siya sa Valhalla dahil bumili siya ng pwesto gamit ang donasyon. Ang buong kwento tungkol sa pagiging exchange student ay isa lang cover-up.
Malaki ang posibilidad na natuklasan ni Instructor Lee ang katotohanan sa isang paraan. At naramdaman niya na parang gumuho lahat ng paniniwala niya. Marahil ramdam niya na parang ang buong academy ay naloko lamang ng isang estudyante, at dahil sa matagal na frustrasyon na yun, ito marahil ang huling dahilan kung bakit nagpa siya itong magbitiw sa kanyang posisyon. Dagdag pa niya na nang si Black Cat na ang naging president ay nagsimulang umikot ang academy sa kanya. Marahil daw nagbigay ito ng katulad na pakiramdam sa ginawa ni Rockdale, kahit wala pa siyang nagawang gulo. Sinabi rin niyang sa totoo lang, hindi niya gaanong iniintindi kung may magbitiw o gumawa ng eksena dahil sa kanya. Pero sa kaso ni Instructor Lee ay nakakalungkot lang daw na gusto nitong magbitiw. Nagtataka naman ng pusa kung bakit pinipigilan ng ating bida ang pag-alis ng instructor. Ipinahayag ni Ju-hyuk na tulad ng sinabi niya, ayaw niya lang na mag-resign ang instructor. Pagkatapos daw niyang ma-reincarnate at matukoy na muling babangon ang Tower of the End, ginugol niya ang maraming oras para pagnilayan kung ano ang mga kulang niya sa kanyang nakaraang buhay, at ang unang napagtanto niya na kulang siya sa sariling lakas. Ang pangalawa ay mababa raw ang antas ng mga hunter sa paligid niya. Ayon sa kanya, ang unang problema ay mahirap talagang baguhin, wala siyang tunay na talento, at sa simula pa lang ay nagkamali na siya ng landas. Kung hindi raw niya ganap na binago ang sarili niya, hinding-hindi sana siya lalakas. Ayon pa dito ay pagdating sa pangalawa, ang problema raw ay tungkol sa oras. Nabanggit niya na nagtatag siya ng isang martial sect kasama ang kanyang mga disciples, wala pa daw siya sa stage ng recruitment noon, pero plano niya raw na gawin yun kapag mas lumakas na ang kanyang mga disciples. Ngunit hindi na raw nagkaroon ng pagkakataon dahil sa pagsulpot ng Tower of the End. Halos hindi na nga nila makayanan ng kanyang mga disciples ang hamon ng tower, at hindi rin nila napigilan ang paglabas ng mga halimaw at disaster sa labas ng tower. Ang mga hunters na naiwan sa labas ay ibinuhos ang lahat ng kanilang lakas para mapanatili ang depensa, pero hindi naging maganda ang resulta ng labanan kaya't tinawag itong End Era. Kinulang sila sa malakas na hunters at iyon ang dahilan kung bakit imposible nilang mapigilan ang lahat ng nangyari. Tinanong naman ni Black Cat kung ano sa tingin nito ang sitwasyon ngayon. Sagot ng ating bida na mas marami na raw talaga ang hunters ngayon, at laganap na rin ang Hunter Academy sa buong mundo. Pero sa totoo lang, pakiramdam niya mas mataas ang floor at mas mababa ang ceiling, mas limitado ang potensyal kumpara dati. Umaasa na lang daw ang mga hunters sa kanilang constellation para palakasin ang kanilang mana at output, sa halip na sanayin ang kanilang sarili. Ngunit kahit ganoon, malaking tulong pa rin ang dami ng hunters kapag sumulpot muli ang Tower of the End. Ang problema nga lang ay limitado lang ang bilang ng hunters na kaya niyang palakasin mag-isa, kaya kailangan nilang mapanatili at alagaan ang mga karapat-dapat na instructors kung gusto nilang maging mas malakas ang mga hunters sa hinaharap. Kasabay nito ay sinabi niyang kahit gumamit siya ng brutal na paraan ay gagawin niya mapabalik lang ang instructor. Bagamat kinilabutan ng pusa sa sinabi ni Ju-hyuk ay hindi niya inasahan na may pakialam pala ito sa nangyayari, at batid niyang seryoso talaga itong pigilan ng tower kahit na ano pa man ang mangyari. Sa kabilang banda naman sa loob ng sparring room ay nakahanda na ang dalawa sa gaganapin na laban, dahil dito ay hindi makapaniwala si Su Ryan na maglalaban si Instructor Lee at ang ating bida, habang si Yen lang naman ay walang ideya kung sino ang lalaki. Kaya't sinabi ni Arin na ito ang kanilang senior instructor, nakilala naman agad ito ni Yen lang dahil sa pagkakaalam niya ay ito ang pinakamalakas sa lahat ng instructor sa Valhalla. Pagkatapos nito walang ano-ano'y biglang naglaho si Instructor Lee sa harapan ng ating bida, mabilis itong nagpakawala ng atake at bakas dito na sabik na itong lumaban. Bagamat naharangan ni Ju-hyuk ang ginawa nitong pag-atake, hindi maiwasan magkaroon ng sira ang gamit niyang espadang kahoy dahil sa sobrang lakas nito, kaya't napilitan siyang umatras upang gumawa ng distansya sa instructor. Gayunpaman ay agad siyang hinabol ng instructor sa isang mabilis na galaw, dahil sa nakita ay napaisip ang ating bida kung gumawa ba ito ng kontrata sa isang speed-type constellation, hindi naglaon ay muli itong naglaho sa harapan ni Ju-hyuk na parang bula, at kaagad na sumulpot sa kanyang likuran na labis niyang ikinagulat. Subalit bago pa man ito makagawa ng atake ay mabilis na pinaikot ng ating bida ang kanyang sandata, dahilan upang tamaan ng bahagya sa tagiliran si Instructor Lee at mapaatras ito. Dahil sa bilis ng pangyayari ay nagtataka ang mga manunood sa likuran kung ano ang nangyari, gayong ang nakita lamang daw nila ay biglang naglaho ang instructor at bigla na lang itong napaatras mula sa likuran ng ating bida,
Winika naman ni Yan Lang na nakita niya ang ginawa ng instructor at sobrang bilis ng pangyayari. Ipinaliwanag ni Yan Lang na malinaw na dumiretso si Professor Lee kay Ju-hyuk, ngunit bigla raw itong tumalon, nagpalit ng direksyon ng 2 beses, at nagtungo sa likuran niya. Tila inisip daw ni Professor Lee na madaling mako-counter ang atake mula sa gilid kaya pinili nitong umatake mula sa likod, pero nakita raw ni Ju-hyuk ang buong galaw at nasundan pa niya ito, kaya siya pa ang naunang umatake sa likuran. Nagsalita rin si Instructor Lilia, at sinabi niyang hindi naman daw ibinuhos ni Professor Lee ang buong lakas niya at sinadya pa raw nitong ihinto ang kanyang wooden sword bago pa ito tumama sa ulo ni Ju-hyuk. Dahil sa biglaan nitong pagsasalita ay napatingin ang 4 sa instructor at nagtataka sila kung sino ba ito. Napagtanto naman kaagad ni Soo Ryan na si Instructor Lilia ito, subalit patay mali siya lang itong itinanggi ng professor. Sa kabilang banda naman ay napahanga si Instructor Lee sa ating bida, dahil hindi niya inaasahang makakasabay ito sa bilis ng kanyang galaw. Tugon naman ni Ju-hyuk na ang dahilan ay dahil hindi raw seryoso ang instructor sa pag-atake. Alam daw niya na sinadyang ihinto ni Instructor Lee ang wooden sword bago ito tumama sa kanyang ulo dahil nag-aalala itong baka mapatay siya. Dagdag pa niya na hindi na nito kailangang maghinay-hinay sa laban nila. Gusto niyang lumaban ng instructor ng buong lakas at hindi na nito kailangan isipin pa ang mangyayari. Dahil sa narinig ay nag-aalinlangan ng instructor dahil kahit saan man tignan ay estudyante pa rin niya si Ju-hyuk at siya ang guro nito. Saad naman ng ating bida na kung nais talaga nitong malaman kung sino ba talaga siya ay kailangan muna nitong isang tabi ang pagiging guro at estudyante nila, at isipin nito na ito'y laban sa pagitan ng 2 tao, sa ganitong paraan lamang nito maiintindihan kung anong klaseng tao ba talaga siya. Dahil dito ay hindi na nagpumilit pa ang instructor at sinunod na lang ang nais ni Ju-hyuk, matapos nito ay muli na siyang umatake patungo sa ating bida at sa pagkakataong ito ay hindi na siya magpipigil pa. Dahil sa sobrang bilis ng atake ni Instructor Lee ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang ating bida na e-deflect ang atake nito, kaya't napagpasyahan niyang pigilan na lang ang atake, subalit sa halip na single strike lang tumama ay naging isa itong combo na labis ikinabahala ni Ju-hyuk. Dahil kapag nagpatuloy pa ang pag-atake ay maaaring mawasak na ang kanyang espadang kahoy, hindi pa man nagtatagal ay nangyari na ang ikinababahala ng ating bida at tuluyan na nga itong nawasak. Dahil sa pagkawasak ng espada ni Ju-hyuk ay nakita itong pagkakataon ni Instructor Lee, kaya't walang habas siyang nagpakawala ng maraming slash patungo sa ating bida. Matapos magpakawala ng atake ay naisip ng instructor na nahihirapan siyang gumalaw dahil sa naunang tama sa kanya kanina ni Ju-hyuk, pero sa tingin niya ay sapat na dapat ang ginamit niyang sword key para tapusin ang laban, subalit nang laki ang mga mata niya nang makitang wala man lang galus ang ating bida. Maging ang kasuotan nito ay hindi man lang nasira kahit kaunti. Bagamat kahoy lamang ang kanyang sandata ay ibang usapan na kapag hinaluan ito ng sword key at mana kaya't hindi siya makapaniwala sa nangyari. Dito ay naisip niya rin na baka raw gumawa ng kontrata si Ju-hyuk sa Constellation na may abilidad na mag-deflect ng atake. Inaasahan naman ng ating bida kung ano ang iniisip ng instructor. Kaya't bago pa man ito mag-isip ng kung ano-ano ay sinabi niyang wala siyang kontrata sa anumang uri ng Constellation, at na-deflect niya ang atake nito gamit lang ang sarili niyang mana. Saad pa niya na kung hindi ganoon kalakas ang sword key, pwede naman daw mag-focus ng isang mabilis na burst ng mana sa kamay at itaboy ang atake mula sa gilid. Tanong pa ni Ju-hyuk dito kung hindi ba nila ito tinuturo sa paaralan. Sumagot naman ng oo ang guro dahil maging siya ay ngayon lang rin narinig ang tungkol sa bagay na yun. At kahit pinag-aralan na niya ang iba't ibang training manuals mula sa iba't ibang bansa para mas maayos niyang maturuan ang mga estudyante, wala raw ni isa man sa mga yun ang nagbanggit ng teknik na sinasabi nito. Naunawaan naman ito ni Ju-hyuk at sinabing natural lang na wala itong mababasa tungkol sa ganoong teknik, dahil ang ganitong paraan ng pakikipaglaban ay idinisenyo laban sa tao at hindi laban sa halimaw. Dagdag pa niya, sa panahon ngayon ay mas iniisip ng mga tao na mas kapaki-pakinabang ang pag-aaral kung paano lumaban sa halimaw kaysa sa paghasa ng teknik para sa pakikipaglaban sa kapwa. Ibinahagi ni Instructor Lee na mula nang lumabas ang mga labyrinth sa buong mundo lagi itong puno ng halimaw anuman ang laki nito. At dahil dito ay tumigil ang mga bansa sa paglalaban-laban at nakatuon na lang sa pagharap ng mga halimaw sa loob ng mga labyrinths. Bago raw ang End Era ay sinasabi na kung saan-saan daw lumilitaw ang halimaw ng walang tigil, pero sa kasalukuyan karamihan daw ng halimaw ay nagpapakita malapit sa mga labyrinths,
at ang mga malalaking banta ay inaasikaso ng mismong mga gobyerno, kaya ang combat at sparring na itinuturo sa mga academy ay nakasentro sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Paminsan-minsan lang daw pinaglalaban ang mga estudyante. At ginagawa lang yun para masuri ang kanilang mana control at physical ability. Hindi raw talaga itinuturo sa kanila kung paano pabagsakin ang kapwa-tao. Ang ganitong klaseng teknik ay karaniwang pinaaral lang sa national enforcers o criminals, ngunit habang pinagmamasda niya si Ju-hyuk, napansin niyang wala itong taglay na dark energy na karaniwang meron ang mga kriminal. Alam din niya na ang mga pulis at sundalo ay hindi gumagamit ng mga teknik gaya ng ipinakita nito, kaya hindi niya naiwasang magtanong sa ating bida kung sino ba talaga ito at bakit mayroon itong ganitong kataas na antas ng kaalaman. Tugon naman ni Ju-hyuk na kung gusto talaga nitong malaman kung sino siya ay kailangan niya muna siyang matalo sa laban. Sinang-ayunan naman ito ng instructor at bagamat labag sa loob na gamitin sa isang estudyante ang pinakamalakas niyang atake ay wala na siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos nito ay mabilis na sumugod ang ating bida patungo sa kanya, kaya't walang humpay na nagpakawala ang instructor ng atake at sa sobrang bilis nito ay halos magkaroon na siya ng after image. Habang umaatake ay napansin ng instructor na may mali sa nangyayari. Kahit ilang sunod-sunod na atake na ang ibinabato niya kay Ju-hyuk mula sa sobrang lapit na distansya ay pakiramdam niya ay wala kahit isa sa mga ito ang kumukonekta, hanggang sa napagtanto niya na marahil ay ginaya ng ating bida ang ginawa niya kanina. Subalit paglingon niya ay huli na ang lahat at nakapwesto na si Ju-hyuk sa kanyang gilid at handa na itong magpakawala ng atake, ngunit napansin niyang may kabagalan ng suntok ng ating bida kaya't ninais niya pa sanang gumawa ng isang counter. Subalit bigla na lamang sumakit ang natamo niyang pinsala kanina dahilan upang mapahinto siya. Matapos nito ay dumampi na ang kamao ni Ju-hyuk sa kanya at nagtataka siya kung bakit tila walang lakas ang suntok nito, subalit lingid sa kanyang inaasahan ay bumuelo lamang ito at buong lakas na pinakawalan ang suntok na parabang hindi niya guro ang kanyang kalaban, at dahil sa sobrang lakas ng atake ay hindi ito kinaya ng instructor at nawalan na ito ng malay.